Kahit na sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak na babae ng 79 na beses, nauwi pa rin ang lahat ng iyon sa kabiguan, dahil namamatay pa rin ito sa bawat pagkakataon. Nagsimula ang lahat ng magsimulang maging mga zombie ang sangkatauhan, na naging sanhi ng pagbagsak ng buong mundo. Isang desperadong ama ang ginawa ang lahat para labanan ang mga undead at protektahan ang kanyang minamahal na anak. Pero wala siyang magawa, hindi nagtagal, pareho na silang namatay. Pero imbes na matahimik sa kamatayan, tinawag siya ng isang diyosa at binigyan ng 79 na buhay. Sa madaling sabi, maaari siyang mabuhay ng 79 na beses at muling bumalik sa nakaraan, para muling subukang mabuhay. Sinimulan niyang muli ang kanyang misyon na protektahan ang anak mula sa umpisa. At dito nagsimula ang isang malupit na cycle ng pagkamatay at pagbabalik sa nakaraan. Sa bawat pagkakataong bumabalik siya, sinusubukan niyang pagbutihin ang sarili kaysa dati, pero palagi pa rin siyang nabibigo. Kahit ganun, hindi nawalan ng pag-asa ang superdad na ito. At kapit tuko siya sa kaysa isa niyang layunin. Kahit pa kailangan niyang ulitin ang bangungot na ito ng 10,000, o kahit milyong beses, gagawin niya ito, basta may pag-asang mailigtas ang kanyang anak mula sa impyernong ito. Sa kanyang pangalawa sa huling pagtatangka, sa wakas ay nakarating siya sa isang matatag na santuwaryo kung saan maaari sana silang makahanap ng kaligtasan sa ilalim ng proteksyon ng militar. Pero pagdating niya roon, wala na ang anak niya. Pero sa halip na tapusin ang sarili at magsimula ulit, tinanggap na lang niya ang mapait na tadhana at isinabuhay ang natitirang araw niya bilang isang normal na tao. Pero kahit lumipas ang mga taon, hindi nawala sa puso niya ang matinding pagnanais na mailigtas ang anak. Hanggang sa tuluyang maubos ang pag-asa, pinili niyang wakasan ang sariling buhay, upang magamit ang huling pagkakataon para iligtas ang kanyang anak. Samantala habang nakatayo siya, ay handang-handa na para muling ituloy ang misyon. Naalala niyang minsan na siyang nakarating sa santuwaryo na iyon, ang John. Pero ni minsan, hindi niya nadala ang anak niyang buhay sa lugar na iyon. At lahat ng ito ay dahil sa mga pagkakamali niya noon. Ngayon, handa na siya. Bitbit ang lahat ng karanasang nakuha sa brutal na paglalakbay na ito, sinisiguro niya sa sarili na hindi na niya mauulit ang mga iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang harapang gate, determinado na simulan ang huling biyahe papuntang John. Pero sinalubong siya ng isang realidad na di niya inaasahan. Dahil di tulad ng mga nakaraang nilang pagtatangka kung saan malinis ang paligid, ngayon ay punong-puno ng mga zombie ang mismong tapat ng bahay nila. Buong kalsada, pinupuno ng mga zombie na parang may paayuda si Mayor. Kaya sa hindi inaasahang pangyayari, ay natigilan siya sa gulat. Sa loob ng 79 na beses, hindi pa niya ito naranasan. Ni hindi pa niya natatapos ang kanyang mga iniisip, sumugod na agad ang mga undead. Sa puntong iyon ay iniligtas siya ng anak niyang babae mula sa pagkakatulala. Saka mabilis niyang hinayla ito papasok ng bahay at isinara ang pinto sa likod niya, isinakripisyo ang sarili para lang madagdagan pa ng kaunting oras ang anak. Nagmakaawa ang anak niya, umiiyak na buksan ang pinto. Pero ang tatay na ito, matigas ang ulo, handa siyang tanggapin ang pagkatalo ng mag-isa. Kahit kinakaladkad at kinakain na ang laman niya, mariin niyang pinipigilan ang sigaw. Hindi ito sapat para gumuho ang kanyang loob. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Matapos maranasan ang kamatayan ng halos 79 na beses, wala na sa kanya ang muling mapunit ng buhay. Kumislap sa isipan niya ang mga alaala, maiinit na sandali kasama ang anak noong siya'y bata pa. Kung paanong labis niya itong minahal noon, ganoon pa rin siya. Ngayon, ang hindi matibag na ugnayan nilang mag-ama ang muling nagsindi ng apoy sa kanyang puso. Tumanggi siyang mamatay ng walang laban sa mga hayop na ito. May kung anong nagising sa loob niya, isang hindi makataong lakas ang damaloy sa kanyang katawan. Sa isang malakas na pagbuga, binuhat niya ang isang dosenang zombie sa balikat at itinapon ang mga ito na parang mga supot ng basura. Parang isang couch potato dad na biglang naging super dad na pinapagana ng purong pagmamahal. Isang zombie ang nagkamaling kalabanan siya. At nagbayad ito ng mahal. Niluri niya ang mga ito na parang papel. Nang kagatin siya ng isa, kinagat niya pabalik, kasabay nito, sinuntok niya ang isa sa dibdib, tuloy-tuloy hanggang sa kabilang likod.
At saka siya tumalon sa ere at sinampal sa lupa ang isa pang zombie na parang meteor na bumagsak. Maging ang mga natitirang brain-dead undead, parang natauhan, maling tatay ang ginalaw nila. Ngayon, naglalakad siya na parang aura farmer, bitbit ang katawan na parang hinubog sa digmaan. Isang titig lang mula sa ama ng taon, takbuhan na agad ang mga bangkay. Sa loob ng bahay, kalmado na ang anak niya. Bumukas ang gate, at ang liwanag ng pag-asa ay sumilay. Ang tanaw sa kabilang pinto ay nagpahinto ng pintig ng puso niya. Nakatayo roon ang kanyang ama, buhay, makapangyarihan, at malagrik God ang hubog ng katawan. Ang katawan niya'y nagliliwanag sa lakas at aura, katawan na kayang gawing lutang ang mga single mom sa buong syudad. Pagsapit ng ikapitong araw ng outbreak, lilipat tayo ng perspektibo sa Capital Seoul. Sa distrito ng Mapo, may isang partikular na grocery haven na tinatawag na Amart. Bakit mahalaga ang impormasyong yan? Kasi sa susunod na eksena, makikita natin ang isang grupo ng mga sundalong galit na galit habang nagbabantay sa pasukan, nagtatanong kung paano nakarating doon ang dalawang survivor, lalo na't punong-puno ng zombies ang buong distrito. Mula sa dilim, unti-unting lumalapit si Minsk habang ang egghead na sundalo ay halos pasabog na ang ulo sa galit, parang sisabog na talaga. By the way, halos lahat ng sundalo ay nakatutok na kay Minsk, ready nang putukan siya anumang sandali. Tinanong ng leader kung anong nangyari sa mukha ni Minsk, at kalaunan ay napagpasyahan niya na siguro ay isa itong celebrity dahil sa suot niyang cool na sunglasses. Nakakatawa man ang conclusion, ayos na rin siguro. Sa kanyang unang paglabas sa kwento, isang body na captain ang lumantad at sinabihan silang dalawa na lumayas. Si Shahieri ay matatag sa kanyang desisyon at walang tiwala sa dalawa, idineklara niyang wala silang mapapala sa lugar na ito kaya dapat na silang umalis. Sinabayan pa niya ito ng pagsugod sa mukha ni Minsk para lang sabihing, fudge off. Pero sa gulat ng kanyang dalawang, malalaking personalidad, nagsimulang sumimangot si Minsk dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang anak na babae. Ayon sa kanya, matapos gumala ng walang direksyon sa loob ng isang linggo, nagiging delikado na ang asma ni Demi. Sa madaling sabi, nakiusap siyang iligtas ang anak niya, at gamit ang kanyang Oscar-worthy acting skills, sinabi pa niyang handa siyang isakripisyo ang sariling buhay basta't maprotektahan lang ang kanyang anak. Ang pagpapakita niya ng pagmamahal sa anak ay nagpaisip kay Captain, nabigla siya sa isang saglit pero agad ding nagalit. Pati si Egghead ay tingin na isang napaka-stupid na stunt yun, lalo na't ang kanilang captain ay kilala bilang malamig at walang pake sa emosyon ng kahit sino. At dito na pumasok ang pinaka-nakakatawang parte ng chapter. Tumalikod si Egghead at halos matanggal ang panga niya nang makita ang mukhang. Hindi makapaniwala ng kanilang captain. Halos hindi mapigilan ni Girl ang emosyon niya matapos marinig ang kwento at nauwi sa pagbago ng isip. Pinayagan ni Hyrie ang dalawa na sumama sa mga survivors, palusot na kailangan daw nila ng dagdag na manpower. Pero alam naman ng lahat na hindi yun ang tunay na dahilan, deep down, mukha talaga siyang softy. Pero sige, himayin natin kung ano talaga ang nangyari. Kita mo, si Mock ay isa talagang master gaslighter. At hindi ito biro. Ngumiti pa nga si Kuya nang makita niyang hindi nagbago ang ugali ng captain. Sa mga naunang encounter niya rito, nalaman niyang dating sundalo si Hyrie. At kahit ganon, siya ang naging responsable sa pagtitipon ng maraming survivors at sa pagpapanatili ng seguridad ng shelter. Sa labas, isa siyang brutal na babae na parang walang puso. Para bang pwede mo siyang ikumpara sa isang malupit na ahas. Pero ang tanging kahinaan niya, mga kwento ng magulang na handang mamatay para sa anak. Doon niya siya maingat na tinarget sa encounter na ito. Pero galit na galit si Dami sa stunt ng tatay niya ngayon. Hindi niya gusto ang ideya na parang handa na siyang iwan. Pero kahit ganoon, nagpapatuloy siya sa pagpapanggap bilang asthmatic patient. Pati ang sundalo ay naiinis na, pero si Minsuk lang ang may alam ng totoo. Alam niyang nasa pinakamasamang kondisyon na ang mental state ng anak niya, mas grabe pa kaysa sa lahat ng nakaraan niyang pag-ulit. Kaya't mahalagang siguruhin muna ang kaligtasan nito. Ang pinaka-nakakainis sa kanya ay ang paglitaw ng dalawang unpredictable variables.
Kasi sa buhay na ito lang niya naranasan ang pagbabago sa timeline base sa nangyari 1 linggo na ang nakalipas. Isa pa, siya mismo ang nakagat ng zombie pero sa kung anong milagro, nagkaroon siya ng superpowers. Para bang hindi na siya pamilyar sa sariling katawan, hindi na nga malabong tawagin siyang zombie. Tara, balikan natin ang maagang yugto ng survival. Ang Mart kasi ay nangangako ng maraming supply at resources para sa kanilang pangangailangan. Hindi lang yun, mabigat din ang seguridad doon kaya ligtas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may natagpuan siyang gumuhong gusali malapit dito, na noon lang niya nakita. Nagulat ang sundalo sa sinabi niya at tinawag pa siyang parang nakakakita ng hinaharap o something. Pagkatapos, ikinwento niya ang insidente 3 araw ang nakalipas. Biglang umatake ang mga zombie, at ang captain, sa pagiging selfless, ay nilihis ang atensyon ng mga ito, mag-isa, papasok sa nasabing gusali. Punong-puno ito ng zombies, at gamit ang mga pasabog na inihanda nila, pinasabog niya ang buong gusali. Gumuong parang domino ang buong istruktura at sa pagkawasak nito, nadurog din ang mga zombie. Sa lagay ngayon, para na silang alabok, walang tsansa na makabangon. At kahit may makaligtas, hindi rin sila makakatakas mula sa gumuho nilang kulungan. Bigla, tumingin ang sundalo kay Minsk na mukhang natatakot. Sa una, nagtawanan si Egghead. Inaasar siyang mukhang iniisip na may zombie na lalabas. Pero ayon na nga ang irony, kasi sakto sa pagsasalita niya, isang dambuhalang zombie ang lumitaw mula sa likod. Ang matabang ama ng lahat ng kabaliwan ay tumindig sa harap ng sundalo, kitang-kita ang nakakatakot at mutated nitong itsura. Si Egghead, na kanina'y Aztec, ay biglang natahimik at natulala. Well, masyado kasi siyang nagbiro, at ngayon ay malalaman niya ang kapalit. Itinaas ng dambuhalang halimaw ang braso at pinakawala ng isang titanic punch, isang hampas lang, wasak agad ang tao. Pero hindi pa doon natapos. Tumungo rin ang zombie kay Captain Hyrie at muntik na siyang maabot. Buti na lang at dahil sa bilis at galing niya sa pag-iwas, nakailag siya sa oras. Sa gulat ng kanyang mga tauhan, napaisip sila kung saan nanggaling ang mga zombie na ito. Inihahanda agad ni Captain ang kanyang mga unit, inutusan niya silang paputukan ang pangit na halimaw. Nagpakawala ang mga sundalo ng sunod-sunod na putok, pero si matandang Steve, literal na kinain lang lahat ng bala habang nag-o-reform pa sa gitna ng putukan. Naglabas ng isang napakalakas na ungol ang halimaw bago sumugod sa mga sundalo. Nagsimula ang massacre sa isang uppercut lang, 3 agad sa mga tao ni Terry ang natanggal sa laban. Isang kawawang sundalo ang naiwan, walang kalaban-laban at takot na takot. At sa hindi malamang dahilan, ginamit pa ng zombie ang parehong kamay niya para durugan ito sa piraso-piraso. Buti na lang, gamit ang kanyang backpack bilang distraction, nailigtas ng selfless na kapitana ang sundalo mula sa tiyak na kapahamakan. Pinaalalahanan pa niya si Clown Boy na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang kontrolin ang sarili. Nawala ng focus si Captain sa pag-iisip, pilit binabalik ang composure niya. Napagtanto niyang hindi na ordinaryong zombie ang kalaban nila. Ang unang inalala niya ay ang Mart, na isa sanang ligtas na lugar, kaya't pinangunahan niya ang mga survivors papunta roon. Habang tumatakbo sila, pilit pang kinakausap ni Minsk si Yuri, pero sinigawan lang siya nito ng "shut your ass up" at sinabihang kumilos na lang. Ang problema, hindi makasabay si Dami, at dito na na-activate ang instinct bilang tatay ni Minsk. Lumiko si Gucci version of Nanami, paarap sa nakakadiring laman zombie at ibinuhos lahat sa isang suntok. Nagalit siya at humarap sa halimaw gamit lang ang kanyang mga kamao. Lumipat tayo sa perspektibo ni Hyrie, na may planong akitin ang halimaw papunta sa isang espesyal na barricade sa labas ng Mart. Matibay at makapal ito, imposibleng sirain kahit ng dambuhalang zombie. Sa ganitong paraan, mapapabagal nila ang halimaw at makakahanap ng pagkakataong tamaan ang kahinaan nito. Pero biglang nanlamig siya nang makita niyang may mga survivors na naghihintay sa unang palapag. Pause muna tayo. Aminin na nating perfect si Yuri in every way. Anyway, lumala ang sitwasyon dahil andan ang ibang survivors. Kaya't agad na nagbago ng plano si Captain, napamura pa siya sa inis.
Hindi niya hahayaang masaktan ng halimaw ang mga taong ito, kaya't plano niyang i-distract ito mag-isa. Pero nang lumingon si Hairi kay Dami, gulat siya dahil wala na si Minsok. Nagalit siya kasi ginawa niya ang lahat ng effort, tapos iniwan lang ni tatay si Dami. Pero itinuro ni Dami ang ibang direksyon, ibig sabihin, nandoon si Minsok. Gulat pero curious pa rin, tumingin si Captain sa eksena, at napamulagat siya. Kasi andun si Minsok, binubugbog ng walang awa ang ulo ng zombie, dinudurog ito hanggang sa puro wasak na laman ang natira. Sa isang final blow, tinapos niya ang buhay ng halimaw, kahit ang mga batok at battle-hardened na sundalo ay natulala sa nakita. Grabe ang eksena, hindi na kinaya panoorin ng ibang survivors. Pagkatapos ng laban, parang wala lang sa kanya, huminga lang si Kuya at chill lang, as if hindi niya lang pinatay ang isang dambuhala gamit ang kanyang sariling mga kamay. Harap sa kanya si Captain Hairi, halatang gulong-gulo pa sa nasaksihan. Hindi man lang iniisip ni Minsok ang mga sundalo, ang una niyang ginawa ay humingi ng tawad sa anak niya dahil sa pagkasira ng pangako at dahil inilantad niya ang sarili niya. Inamin niya na mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng anak kaysa sa sikreto niya. Pero mas naging komplikado ang sitwasyon dahil sobrang nagduda na si Hiyori sa kanya, kaya tinutok nito ang baril kay Minsok at tinanong kung sino talaga siya. Mukhang kalalabas lang sa isang anime si Kuya habang unti-unting tinatanggal ang sunglasses niya. Dahil sa ginagawa niya, lalong nabahala si Dami. Natatakot siyang kung ibunyag ni Minsok ang tunay niyang pagkatao, baka patayin siya ng mga sundalo. Pinakilala ni Minsok ang sarili bilang isang zombie, bago niya sinundan ng salitang expert. Tahimik ang lahat, pati si T at si Dami ay napakunot noo, what the hell is a zombie expert? Activate ang kanyang Gaslighter Pro Max skills. Ipinaliwanag ni Minsok na simula nang magsimula ang apocalypse, iniikot niya ang mundo para aralin ang kahinaan ng bawat klase ng zombie at kung paano sila mamatay. Kaya raw napatay niya yung halimaw kanina, at masaya siyang tumulong. Sa una, ngumiti si Hairi, natawa pa nga sa excuse niya. Pero biglang nagbago ang mood, tinutukan niya si Minsok ng kutsilyo sa leeg. Hindi siya kumbinsido kahit kaunti. Nang subukang manghimasok ni Dami, sinabihan niya itong tumahimik. Kasi malinaw na malinaw, isang ordinaryong tao na tulad ni Minsok ang nakapatay sa isang halimaw gamit lang ang mga kamay. Isang zombie na tila hindi tinatablan ng mga bala. Mas kaina-hinala pa, pula ang mga mata ni Minsok parang sa mga zombie din. Lumapit pa siya, halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Tinanong niya kung tao pa ba talaga si Minsok. Pero dinapensahan ni zombie papa ang sarili. Aniya, tinamaan naman daw talaga ng matindi yung zombie sa mga bala kanina. Kaya't ang ginawa niya lang ay tinapos na lang ang laban. Ipinaliwanag niya pa na ether class ang klase ng zombie, nabubuo kapag nagsama-sama ang ilang zombie sa iisang katawan. Parang fusion dance ng Dragon Ball Z. Dahil sa pagsasanib nila, sobrang tibay nila, halos impenetrable. Pero may isang malinaw na kahinaan, ang batok. Kaya kahit gaano pa katibay ang katawan ng halimaw, pag batok ang tinarget, may chance manalo. Habang nagpapaliwanag siya, inisip ni Minsk sa sarili na technically, hindi naman siya nagsisinungaling. Kahit totoo na ang normal na suntok ay di sapat para pumatay ng ganong halimaw. Tungkol naman sa mata niya, sinabi niyang meron siyang genetic condition kung saan kulang siya sa melanin, kaya mapula ang mata niya. Yan din ang dahilan kung bakit laging may sunglasses siya, kasi alam niyang hinuhusgahan siya ng mga tao, tulad na lang ng ginagawa ng Captain ngayon. Matapos malinawan sa lahat, kinuha ni Minsk ang pagkakataon para tanungin si Captain kung naniniwala pa ba itong isa siyang zombie. Napakunot ang noo ni Captain, kahit malinaw ang mga sagot ni Minsok, may kutob pa rin siyang may mali. Pero ang isang bagay na nagpapakumbinsi sa kanya ay, kung isa nga siyang zombie, hindi na sana niya pinuprotektahan ang anak niya. Dahil doon, napapayag si Terry at pinayagang pumasok sa loob ng mall ang mag-ama. Bago bumaling ng screen si Captain Hairi, nag-iwan siya ng paalala kay Minsok, babantayan niya ito ng mabuti. Sa huli, napatigil si Kuri para namnamin ang bigat ng pagkawala ng kanyang mga tauhan. Agad lumapit ang dalawang sundalo para kamustahin ang kalagayan niya.
Pero hindi nag-aksaya ng oras si Captain, binasag agad ang tuhod ng isa, pinatumba ito sa lupa sa sakit. Ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay upang parusahan ang mga gago na hindi sumunod sa kanyang mga utos. Dahil sa kanilang pagsuwi na ilikas ang mga sibilyan sa underground level, muntik na nilang isapanganib ang kaligtasan ng lahat ng mga nakaligtas. Napag-alaman ni Hyrie na ang mga tarantado ay nagpanik at nakalimutan ang kanyang mga utos. Pero mas lalo siyang nenas dahil ang pagkakamaling iyon ay maaaring naging dahilan ng kamatayan ng lahat ng nasa mall. Binigyan niya sila ng isang nakakatakot na titig, at mariing sinabi na siya na mismo ang papatay sa kanila sa susunod na magkakamali pa sila. Pagkasabi nito, lumakad siya palayo sa inis, pero mukhang yung lalaking sinipan niya ay may kinikimkim na galit sa kanya, na tila nagpapahiwatig na may mangyayaring hindi maganda sa hinaharap. Anyway, balik tayo sa Mart. Sa loob, nagpapahinga ang mga survivors, kasama si Minsk at ang kanyang anak na babae. Tuwang-tuwa si Dami na hindi lumabas ang kanyang sikreto dahil natakot siya nung nagsimulang magsalita ang ama. Hindi rin siya makapaniwalang ang papa niya ay kayang magsinungaling ng parang natural lang. Sinabi ni Miss Such na hindi madaling kumbansihin si Hyrie, kaya ibinuhos niya ang lahat. Dahil sa paraan ng pagkukwento niya tungkol kay Hyrie, napaisip si Dami kung magkakilala ba sila. Ang kanyang mga sinabi ay nagdulot ng pagbuhos ng mga alaala sa isipan ni Kuya. Sa totoo lang, sa halos lahat ng mga regression na naranasan niya, nabuo nila ang isang magandang relasyon ng kapitan, kaya ganoon na lang niya ito kakilala. Siyempre, hindi niya ito ipinapalam sa kanyang anak. Nakakagulat para kay Dami na alam ng ama niya ang ibig sabihin ng salitang bluff, dahil term lang daw ito ng mga kabataan. Ang totoo, ngumiti si Zombie Papa sa kanya at sinabi na siya mismo ang nagturo nito sa kanya. Sa katunayan, dahil sa 100 lifetimes na pinagsaluhan nila, marami siyang natutunan mula kay Dami. Talagang humanga si Dami, kahit na wala siyang maalala sa alinman doon. Habang nagpasya ang ama niyang kuhanan siya ng masarap na pagkain, naguguluhan si Dami at pinipilit balikan ang alaala. Pero sa nakikita niyang malito at cute na itsura ng anak, lalong sumaya si Minsk. Alam mo, nung nakuha niya ang kanyang mga bagong kapangyarihan, may pinangako siya sa anak. Pinapakiusap ni Dami na huwag kailanman ibunyag ang kanyang sikreto hanggang sa huling hininga, dahil kung malaman pa ng ibang tao ang tungkol sa kanya, baka saktan siya ng mga ito sa takot. Kaya ganoon nila pinuprotektahan ang sikreto. At sa totoo lang, tama si Dami. Habang naglalakad si Emsak sa loob ng Mart, pinagninilayan niya ang kanyang mga iniisip, alam niyang kapag nalaman ang tunay niyang pagkatao, baka magpanik ang mga natitirang survivors. Makaraan ang kaunti, bumalik siya sa anak dala-dala ang pagkain, pero pagdating niya, himbing na si Dami sa pagod. Tinakpan ni Emsak ng kumot si Dami para matiyak na comfortable ang pahinga nito, at saka siya lumipat ng atensyon sa problema, mas mabilis na ngayon ang mga zombie. At hindi lang iyon, daan-daang zombie ang umatake sa kanyang pinto noong umpisa. Mas dumarami ang mga mutation, at 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nung nag-umpisa ang outbreak. Sa bilis na ganito, talagang nagkakagulo na. Wala sa alinman sa mga dating buhay niya ang ganito, kaya napipilitan siyang harapin ang mas maraming variable kaysa dati. Patuloy ang tanong sa isip niya, bakit ang bilis magbago ng mga zombie? At ang pinaka-theorya niya, dahil ito sa impluensya niya mismo. Lumipat ang eksena sa cityscape, at sa labas nito, daan-daang mutated zombies ang papalapit ng papalapit. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman sila ni Minsok at alam niyang papunta ang mga ito. Para bang ang buong horde ay sinusugod siya at ang anak niya para tapusin ang nag-iisang taong pwedeng humadlang sa kanila. Hindi man niya sigurado kung takot sa kanya ang mga zombie o naiistorbo lang sa kanyang presensya. Ang isang hindi matatawarang katotohanan ay tinitingnan din siya ng mga gutom na hayop na ito bilang isang variable mula sa panig nila. Siya lang ang kayang pumihil sa kanila. Kaya, anong ginawa ng bida natin? Lumabas siya ng lungsod para salubungin sila bago pa man makapasok ang mga ito. Nakatayo siya mag-isa sa gitna ng kawalan, sasalubungin ang horde na nagpagan sa trabaho niya. Dumating si Misach dala ang hagdang bakal, oo, kailangan ng konting estilo si Kuya para may bonus points.
Habang tinatitigan siya ng nakakatakot na horde, binati niya sila para simulan ang palabas. Pero syempre, una sa lahat, pinaghati niya sa dalawa ang hagdan, naging ultimate weapon of destruction, mas malakas pa sa baril. Umaasa si Minsk na matatapos niya ang laban bago magising ang anak dahil kailangan pa niyang magluto ng masarap na pagkain. Sa sobrang taas ng confidence niya, walang duda kung bakit. Kaya, ayun na, sumugod ang mga nakakadiring nilalang. Daan-daan sa kanila ang nagsisiksikan, umaakyat sa isa't isa para lang makalapit at matusok ang nag-iisang tao sa gitna. Bilang tugon, sumugod si Leatherman, pinaghihiwa-hiwa ang mga zombie sa bilis na parang hindi na sila nakakagalaw. Hindi lang siya lumalaban sa ordinaryong zombie, kundi sa mutated pa. Binabasag niya ang mga bungo nila, pinapatumba ng malalakas na suntok na isang sapak lang ay patay agad ang isang Eater-class zombie. Pagkatapos mawasak iyon, hinarap niya ang iba pang mutation na naglabas pa ng parang mga pampasabog para tirahin siya. Yep, pati zombie ngayon may Kai Blasts. Pero hindi mo na kailangang kabahan, dahil tumalon si Leatherman sa itaas, bumagsak na may shockwave, at winasak ang lahat sabay-sabay. Hinugot din niya ang kanyang mga paboritong axe para hiwain ang mga ito sa mas mabilis pang galaw. Ang ilang segundo ay naging minuto habang nilalabas niya ang galit. Isang 6 na brasong pangit na zombie ang sumubok hamarang pero tinadyakan lang niya sa mukha, Gojo Satoru style. Tinaga niya ito ng todo aura. At habang lahat ng ito nangyayari, tulog pa rin si Dami. Sa susunod na eksena, nagising na si Dami at nagunat-unat habang nakatingin sa kanyang mahal na ama. Oo, siya yung lalaking malamang na pumatay ng 100 zombies kanina lang at nakabalik pa bago pa siya magising. At hindi lang yun, may dalang agahan pa si Kuya. Isang masarap na almusal na may puso para kay Dami, alam niyang gutom ito sa lahat ng pinagdaanan nila. Tuwang-tuwa si Dami at ngumiti sa kanya bago kumain. Sa sumunod na eksena, lumipat ang perspektibo sa opisina ng kapitan. Dumating ang kanyang mga tauhan para iulat ang mga malalakas na tunog na narinig nila pagkatapos ng hating gabi. Laking gulat nila nang marating ang lugar, lahat ng zombie ay pinagpapatay at nilinis. Pinagpapalo ni Carrie ang mesa, tinatanong kung paano nangyari yun at kung nagpatayan na ba ang mga zombie. Ipinaliwanag ng sundalo na kahit hindi siya makapaniwala, iyon ang nakita mismo ng kanyang mga mata. Sa loob ng 4 na oras, lahat ng zombie sa paligid ay winasak. Pagkatapos, may naisip si Harry. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tipunin ang mga survivors dahil nakuha na nila ang gintong pagkakataon para makatakas sa mort. Paglipat sa mga survivors, sinilip nila ang paligid at nasaksihan ang isang tahimik at magandang araw. Kahit may dugo sa kalye, nakakagulat na wala ni isang zombie sa paligid. Nagsimula silang magdiwang at nagtaka kung saan na napunta ang mga zombie. May isa pang nagsabi na wala ng ingay ng ungol at hiyaw ng mga ito. Lahat ng senyales ay tumuturo sa iisang posibilidad, na milagrosong umalis na lahat ng zombie sa lugar. Isa itong malaking dahilan para magdiwang ang mga taong, simula nung maganap ang apocalypse, ay sa wakas makakaramdam ng ginhawa at kaligtasan. Kahit si Dami ay nalito at tinanong ang kanyang ama kung baka nga totoo na nawala na ang mga zombie sa wakas. Hindi alam ng batang ito na kagabi lang, nagpa siya ang papa niya na magsagawa ng citywide fade. Isinuot niya ang helmet sa ulo ng anak niya at kinausap ito ng maingat. Iisa lang ang bili ni Miss Such sa kanyang anak, na anuman ang mangyari, huwag na huwag niyang aalisin ang helmet. Ang mga salita niya ay may bahid ng panganib na tila may masamang mangyayari sa hinaharap, kaya't napaisip ang anak niya kung ano ang ibig sabihin noon. Naputol ang usapan nila nang dumating si Captain Hyrie at ang mga tauhan niya sa mall, may hawak na megaphone. Itinaas niya ito at agad na nagbigay ng anunsyo, tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga zombie sa buong lugar, na parang kinukumpirma niyang tuluyan ng nalipol ang mga ito. Nagsigawan sa tuwa at ginhawa ang mga tao, nagdiwang sa pakiramdam ng kaligtasan. Pero malapit na nilang maranasan ang tunay na pagtataksil, dahil pagkatapos ng balitang iyon, sinabi ni Carrie na kailangan nilang lumikas sa lugar agad-agad. Nakagugulat at nakalilito ito para sa mga survivor na sa wakas ay may pahinga na sana. Ipinahayag nila ang matinding pagtutol sa pag-alis,
Sinasabi na hindi na kailangan lumikas kung wala namang zombie. Dito, ibinunyag ni Terry ang isang bagong impormasyon, 3 araw lang ang nakalipas. Nawalan sila ng radio communication sa isa pang unit na tinatawag na 2nd Mechanized Infantry Brigade. Hindi ito ordinaryong brigada dahil nakaligtas ito sa lahat ng kalupitan sa rehiyon ng Gyeonggi. Mas kahanga-hanga pa, may sarili silang mga armored vehicles at isang malakas na puwersa para magbantay at magprotekta sa mga natitirang sibilyan. Bagaman ang mga salita niya ay dapat nagbibigay pag-asa, naging sanhi ito ng biglaang pagkataranta ng lahat. Hindi matanggap ng mga survivor na isugal ang buhay nila sa isang tawag sa radyo na hindi na nila ma-verify. May kanya-kanya silang hinaing, habang sinisiguro ni Hyrie na may kilala siyang tao mula sa kabilang panig, ang codename, Blue Hawk. Isa itong bihasang sundalo na pinuno ng brigada. Ang problema, kahit nakilala at pinagkakatiwalaan ni Hyrie ang lalaking ito, iba ang sitwasyon para sa 12-dosenang survivor na walang kaalaman sa kanya. Hindi nila kayang tanggapin na isabak ang sarili sa panganib base lang sa tawag sa radyo. Nagsisimula ng maging magulo ang mga tao, at nawawala na rin si Yuri sa katinoan. Pinilit niyang ipaliwanag na hindi na sila makakaligtas kung may susunod na pag-atake ng zombie. Pero ang mga mamamayan ay pinapakalma ng kasalukuyang katahimikan at iniisip na ang pananatili sa isang lugar ang pinakamatalinong gawin dahil wala na ang mga zombie. Isang lalaki mula sa grupo ng survivor ang nagalit at pasiga na nagreklamo. Iniisip ni Kuya na nagdesisyon si Terry dahil lang sa emosyon niya bilang isang babae. Ang simpleng at argumento niya ang lalong nagudyok sa karamihan na si Hyrie ang dapat sisihin. Sa wakas, pumasok na si Min-sok, ang zombie expert, at pinatahimik ang lahat gamit ang isang nakakakilabot na paalala, babalik ang mga zombie, gusto man nila o hindi. Ang parehong lalaking tinawag si Hyrie na inutil, sinubukang kontrahin din si Papa Min-sok. Pero isang tingin lang ang ibinigay ni Daddy Min-sok at pinaalala kay Clown na room temperature IQ na kung mananatili sila rito, sila mismo ang magiging buffet ng bagong horde ng zombies. By the way, binigyan ni Min-sok ng matinding fear visual si Kuya, sobrang intense na pati anak ng lalaki ay nagtataka kung ano ang nakita niya. Balik tayo kay Papa Min-sok. Nilinaw niyang walang kasiguraduhan kung makakaligtas sila sa transition phase habang sinusubukang sumanib sa brigada. Pero ang mga sinabi niya ay lalo lang nagdulot ng takot at pangamba sa mga survivor na ayaw magsugal sa walang kasiguraduhan. Kaya nagdesisyon si Mock na laruin ang laro nila. Humarap siya sa karamihan at nagtanong, anong mangyayari kung tigilan ng mga sundalo ang pagtulong sa kanila at hindi na sila sumunod sa matinong utos. Ang simpleng tanong na ito ang nagpag-isip sa crowd at nauwi sa pag-aaway ng mga opinyon. Bigla na lang, ilang miyembro ng grupo ang nagsimulang sumang-ayon kay Hyrie, na pagtanto nilang wala na silang tsansa kung wala ang tulong ng mga sundalo. Si Clark Kent with the glasses pa mismo ang nagsabi na ang tanging dahilan kung bakit sila nabuhay hanggang ngayon ay dahil sa tulong ng grupo ni Hyrie. Ang isang tanong lang na yun ang bumawi ng kanilang tiwala. Nagsigawan at nag-chant sila ng suporta para sa mga leader nila para makaligtas sa apocalypse. Kahit na naabot niya ang layunin, natulala si Carrie sa nangyari. Nawawala na siya ng pasensya sa pagtutol ng crowd, pero dumating itong tinatawag na zombie expert, nagtanong lang ng isa, at napasunod ang lahat. Sa puntong ito, punong-puno ang utak niya ng ideya kung sino ba talaga ang gwapong blondeng to na puro milagro ang ginagawa. Nakakatawang sinabi ni Min-sok sa kanya na ayaw niyang tumanggap ng credit, kahit hindi pa nga siya pinasalamatan ni Hyrie, parang binabasa niya ito tulad ng libro. Ang totoo kay Papa Minsk, meron na siyang halos 100 buhay na karanasan sa mga mapanganib na sitwasyon kung saan ang pakikipag-usap at negosasyon lang ang paraan para mabuhay. Kaya sanay siya sa pag-diffuse ng mga ganyan. Kasabay nito, sinisiguro niya na ginagawa lang niya ito para sa proteksyon ng anak niya. Iniabot niya ang kamay at sinabing lubos ang tiwala niya kay Yuri at alam niyang kayang-kaya niyang pangunahan ang lahat patungo sa tagumpay. Nagulat ang babae sa matinding tiwala sa kanya, pero pinili niyang ituon ang pansin sa mas mahalaga. Inanunsyo niya ang simula ng escape operation. Ipinahayag niya ang sarili bilang Captain Shaheri at leader nila, nangakong walang maiiwan sa misyon na ito.
Sa susunod na eksena, salamat sa mga bus at iba pang sasakyang sumusuporta, nakalagpas sila sa karagatan ng dugo sa kalsada. May shot kay Dami na halatang inis, baka dahil sa kakyutang helmet o dahil hindi siya katabi ng ama niya. Nangunguna sa operasyon si Hyrie, na iniiwasan ang anumang panganib sa daan. Sa wakas, natawid nila ang Han River, isang milestone na pwedeng ituring mula nang magsimula ang apocalypse. Hindi nagpapatinag si Hyrie at sinabi sa mga tauhan na mag-concentrate dahil marami pa silang problema. At oo nga, dahil may nakita ang mga sundalo sa malayo, isang grupo ng malalagim na zombie. Parang nagsisiksikan na lang ang mga hayop para lang makalapit. Agad nagsimula si Captain ng operasyon at inutusan ang mga sibilyan at Team C na dumaykit sa kanang linya, habang sila ay pupunta sa kaliwa. Nang itulak niya ang mga kahon ng lata, tinamaan ang mga mukha ng mga zombie, at lumikha ng malakas na ingay. Ang sunod-sunod na ingay na ito ay nagdulot ng matinding sensory issues sa mga zombie, kaya't nagsisigaw sila at naging mas agresibo. Hindi ang distraction ang layunin, kundi ang mapasunod ang mga ito at mapapila sa likod ng sasakyan. Ipinahiwatig ni Hai sa kanyang mga tao na bilasan ang takbo ng sasakyan, siguraduhing may ligtas na distansya sila kahit mas mabilis tumakbo ang mga zombie. Ang problema lang, parang may buong hukbo ng zombie na sumasali sa marathon, gustong maging susunod na David Goggins. Sobrang bilis nila kaya nagiging problema na kung paano sila maiiwasan. Alam ng kapitan ang gagawin sa dambuhalang horde at inutusan ang kanyang mga tao na tumungo sa Zion Senador Bridge. Ang tulay ay gumuho na, kaya panahon na para tuklasin ang ikalawang kilalang katangian ng mga zombie. Kahit gaano pa kalala ang sitwasyon, ang tanging layunin nila ay habulin ang tao. Sinamantala ito ng matalinong kapitan at inutusan ang kanyang mga tao na paikutin ang sasakyan ng 180 degrees, para biglang lumiko bago makarating sa dulo ng tulay. Samantala, ang mga zombie na rumaragasa ay nahirapang pigilan ang kanilang mabilis na momentum. Resulta, nagbanggaan sila sa isa't isa, habang nakakapag-ayos ang truck ni Hai at nakakapagpatamba pa ng mga zombie sa paligid. Hindi pa ubos ang buong horde dahil marami pa ang nakakalat sa paligid. Kaya naman, oras na para tuklasin ang ikatlong katangian ng mga halimaw na to, ang pinakamahina nilang parte ay ang likod. Basically, ang goal ay tamaan sila sa puwet, na siya namang nangyari nang lumabas si Minsok dala ang isang road roller na literal na giniling ang mga buto ng mga zombie. Kilala bilang hari ng mga construction vehicle, ang road roller ay sobrang epektibo sa pugiling, para kang gumagawa ng flat pizza mula sa mga zombie. Hindi tulad ng mga zombie na ginagawang karne norte, si Minsok ay literal na ginagawang durog ang kalaban. May ilan pang ang bobo na lumapit sa dambuhalang makina, na syempre, nawasak din dahil sa sarili nilang katangahan. Ang matinding pagmasaker sa mga zombie ay nag-iwan ng pagkabigla kina Hai at sa kanyang mga tauhan. Dahil sa laki ng makina, nagamit ito ni Misach para itulak ang mga zombie palapit sa gilid ng tulay at itapon sila sa karagatan. Biglang nag-shift ang eksena sa panig ni Dami at ng ibang sibilyan. Tulad ng nasabi ko, tila may bumabagabag sa kanya tungkol sa nangyari bago sila umalis. Makikita natin sa flashback ang usapan nila ng kanyang ama, kung saan tumutol siya sa desisyon nito na tanggapin ang mapanganib na misyon kasama ang mga sundalo. Ang pinakakinakatakutan niya ay mabunyag ang lihim ni Minsok sa harap ng mga sundalo. Buti na lang, sa kasalukuyan ay buhay pa ito at ligtas. Nakakatawa nga nakabalik pa siya sakay ng road roller na puno ng durog na zombie. Napatulala na lang si Dami. Tumalon palabas si Captain Hyrie at inutusan ang lahat na pumunta sa likod niya dahil papalapit ang mga raging zombies. Pero malas ng mga zombie, tuloy lang ang road roller sa pag-crush sa kanila, nililinis ang daraanan ng mga sibilyan. Matagumpay na nakalabas ang mga survivor sa panganib. Sa wakas, matapos ang mahabang laban, nakapasok na sila sa ligtas na base ng 2nd Brigade. Ngayon, pag-usapan natin ang brigade na ito. Kilala ang unit na ito sa pagiging matibay at palaging nakakatagal sa bawat regression na naranasan ni Minsk. Isa itong mahalagang checkpoint sa kanyang misyon bago makarating sa safe haven ng John. Ang katotohanang nakarating sila rito sa loob lamang ng 8 araw ay sobrang kahanga-hanga.
Pero nagsisimula ng gumana ang instinct ng isang nag-aalalang ama. Alam niyang kung palalampasin niya ito at magpapadala sa yabang, mangyayari ulit ang trahedya. Kakainin si Dami at wala siyang magagawa. Kaya nga kahit sa bagong buhay na ito, susundin pa rin niya ang parehong plano mula sa lahat ng dati niyang buhay, para sa pinakamaliit na pagbabago lang. Para kay Minsk, dito talaga nagsisimula ang totoong laban. Pero sa ngayon, pinupuri siya ng lahat dahil sa pagsadyap sa kanila. Kahit ang road roller ay nakita ng mga sundalo, wala ni isa sa kanila ang marunong gumamit nito. Kaya nagulat sila na may alam ang zombie expert, at inisip kung dating construction worker ba siya. Itinanggi ni Minsk ito at inamin na pinag-aralan lang niya ito para mas makasurvive. Sa madaling salita, ligtas silang lahat at walang casualty, na labis na ikinatuwa ng kapitan. Nakakatawa, nagpasalamat si kapitan sa kanya, pero di nagpatalo si Boy, nang asar pa at humingi ng isa pang pasasalamat. Ang nakuha niya lang, isang mata-ray na, shot up. Naputol ang moment nila nang dumating si Sergeant Lee at Hoya ng 2nd Infantry Brigade. Nagbigay sila ng saludo sa kapitan at sinabing inaasahan na nila ang pagdating nito. Nabigla si Hyrie na kilala na siya agad, na sinagot naman ng sergeant na galing sa utos ni Colonel Cha. Ayon pa sa sergeant, binili ng colonel na abangan ng isang stubborn female officer, na siya namang ikinatawa ng mga tauhan ni Hyrie. Nairita si kapitan at tinanong kung nasaan si Colonel Cho. Sinabi nilang nasa likurang gate ito dahil may mga zombie raw na biglang lumitaw. Nabigla si Hyrie sa narinig at natakot nang marinig na mag-isa lang itong humarap sa panganib. Pinakalma siya ng sergeant at sinabing wala namang masamang nangyari, pero ngumiti ito ng alanganin at umiwas ng tingin, ibig sabihin, may tinatago pa siyang impormasyon. Ang totoo, hindi sumama ang colonel sa kanyang tropa, mag-isa lang siyang lumaban. Ganon siya kaastig. Balik tayo sa likod ng brigade. Sa watchtower, binibilang ng mga sundalo ang bagong record ng colonel. Nakatapos ito ng zombie clearance sa loob ng 35 minuto. Paborito niya ang melee weapons kaysa baril, naniniwala siyang ang palako lang ultimate kryptonite ng mga zombie. Gusto niya ng challenge at natutuwa sa itsura ng ulo ng mga zombie pag naputol niya. Kilalanin si Blue Hawk, isang decorated commander ng 2nd Infantry Brigade. Takot ang mga sundalo sa kanyang reckless na estilo at pinapayuhan siyang gumamit na lang ng baril. Kasi pag naging zombie raw siya, end of the world na. Tumawa lang si Cha Pung-ho, sinabing di niya ma-imagine na makakagat siya ng mga bobot mabahong zombie. Ipinagyabang pa niyang ibang level siya. Para sa kanya, sobrang bagal ng mga zombie. Si Pung-ho ay nasa ibang klase na, naiintindihan na niya ang estilo ng mga kalaban. Tinawag pa niyang pabigat ang sarili niyang mga tauhan, kaya ayaw niyang isama sa labanan. Kahit na-offend ang mga sundalo, alam nilang may punto siya. Matapos niyang patumbahin ang buong grupo mag-isa, naramdaman na ng Blue Hawk ang sakit sa kanyang mga kasukasuan. Sa kasamaang palad, epekto na ito ng kanyang edad. Pero kahit ganon, naiinip na siya kakapatay ng zombies araw-araw na walang kahit sinong kayang sumabay sa kanya. Well, mukhang dininig ang hiling niya dahil isa sa mga zombie mula sa Ether class ay biglang tumayo ulit, patunay na hindi pa ito tapos. Gulat na gulat si Cha Pung-ho nang makita ang halimaw na ngumingiti sa kanya. Sumugod ang zombie sa kanya na parang sleep paralysis demon. Pero bago pa ito makagawa ng kahit ano, dinurog na ito ng bida natin gamit ang road roller niya, ginawang parang tomato paste. Napanganga ang mga sundalo, habang agad na alerto ang colonel. Naalala mo ba yung sinabi niya dati na nasa ibang level siya at kaya niyang maramdaman ang lakas ng isang zombie? Eto na yon. Sa bawat hakbang ni Min Sok, kitang-kita ni Colonel Cha Pung-ho ang literal na anyo ng kamatayan na bumabalot sa katawan nito. Para bang nadiskubre niya ang pinakamalakas na zombie sa ngayon. Pero mas lalo siyang nalito nang bigla na lang nagpakilala si Min Sok na parang normal lang, binanggit pa si Captain Hyrie na kasama niya sa paglalakbay. Wala siyang ibang gusto kundi tumulong, pero nararamdaman ng Blue Hawk ang matinding panganib mula sa kanya kaya hindi na siya nagdalawang isip at inatake si Min Sok ng buong lakas. Hindi ito joke, parang inilagay ng Blue Hawk ang buong lakas niya sa hampas ng palakol.
kinilabutan ang mga sundalo sa nakitang pag-atake ng kanilang colonel sa isang inosenteng sibilyan, para bang nasisiraan na ito ng bait. Pero laking gulat nila nang mas alaw ni Minsak ang palakol gamit lang ang isang kamay, isang bagay na halos imposibleng gawin sa ganung bilis. Dahil sa presensya pa lang ni Minsak, natakot na agad ang colonel at agad nag-utos ng red alert, idineklara na ang taong nasa harap niya ay hindi tao kundi isang halimaw. Alam naman ni Minsok na hindi niya kayang lokohin ang colonel tulad ng iba. Kaya ang ginawa niya, binanggit agad ang pangalan ng colonel at pagkatapos ay sinuntok ang palakol gamit ang napakalakas na lakas, at durog ito agad. Gusto raw talaga niyang manatili doon, kaya ang una niyang hakbang ay kumbonsihin ang colonel na wala siyang masamang balak. Pero alam niya na hindi sapat ang salita para mapaniwala ito. Kaya sa pagkakataong ito, lalaruin niya ang larong gustong-gusto ni Pung Ho, ang makipaglaban. Nakangiti pa si Colonel habang nakikita ang paghahanda ni Minsok para sa suntukan. At syempre, hindi na siya nag-atubili, inalis agad ang mga strap niya, handa ng rumatrat. Ang Blue Hawk ay sanay na sa mga may tupak, pero hindi niya inaasahan na may isang Minsok na ganun kabihasa sa pagkuha ng atensyon niya. Buong focus ng Colonel ay kay Minsok, at sumugod siya pababa na parang nuclear bomb mula sa langit, desperadong malaman ang sikreto ng taong ito. Nag-cut ang eksena sa mga sundalong sumusunod sa utos ng Colonel, naglalabas ng code red bilang babala sa lahat. Nagulat si Hyrie at nagtanong kung ano bang nangyayari, pero tahimik lang ang mga sundalo. Sunod lang muna sila sa utos. Biglang dumating si Captain Guok out of nowhere. At bago pa makapagtanong si Hyrie, tinutukan agad siya ng baril sa mukha, sobrang nakakainis. High alert si Captain Guok dahil alam niyang ang halimaw na umatake sa kanilang leader ay may koneksyon kay Terry, na binanggit ang pangalan ni Hyrie. Ibig sabihin, siya rin ay isang banta. Nalito si Hyrie sa salitang, halimaw, hanggang sa ibunyag ng mga sundalo ang buong pangalan ni Ryumainek base sa sarili nitong sinabi. Pero wala pa ring may alam kung sino talaga siya, maliban na lang sa mga banyagang dumating sa base. Pinakamabigat ang pakiramdam ng anak ni Minsak na halatang natatakot para sa kalagayan ng ama niya. Balik sa eksena ng laban, para nang si Saitama si Minsok. Isang suntok lang, nawasak ang buong pader, kinilabutan ang colonel habang umiilag. Yung wasak na pader, sapat na para patunayan na ang taong ito ay may kapangyarihang lampas sa tao. Sa totoo lang, parang nakakatawa na pinipilit pa ring magpanggap ni Minsok bilang tao. Sinubukan siyang sip-A ng colonel pero na-block ito ni Minsok gamit ang sobrang bilis ng reflexes niya. Isang segundo lang, nag-block siya ng sipa, at sa susunod na segundo, bigla na lang siyang nawala sa harap ng colonel, nakapunta na agad sa likod nito. Handang durugan ni Mok ang kalaban, pero kahit ganon, sobrang bilis pa rin ng Blue Hawk. Nakaiwas pa rin sa suntok kahit nagulat siya. Sa parehong sandali, bumawi ang colonel at binigyan ng malinis na suntok sa mukha si Machop. Grabe, nakakabilib na kaya pa rin niyang sumabay kahit na mukhang superhuman zombie ang kalaban. Pareho silang humihingal, pero sinunggaban ni Colonel ang kwelyo ni Minox. Sinabing nagpapatawa lang ito at hindi pa ibinubuhos ang totoong lakas niya. At tama nga siya, kinumpirma ni Minsk na talagang hindi pa siya todo, kasi kung ginawa niya yun, siguradong patay na ang colonel, at ayaw niya yun. Hindi ito parang bantang pambata na galing sa payitot sa kalsada. Galing to sa taong kayang sumuntok ng pader at durugan ito. Mahirap man tanggapin, pero totoo. Mula simula hanggang ngayon, ramdam ng colonel na may napakalaking agwat sa lakas nila. Litong-lito si colonel at gustong malaman ang dahilan ng lahat. Simple lang ang sagot ng bida natin, pumunta siya roon para humingi ng proteksyon. Nakakatawa nga kaya napatawa ng malakas si colonel. Gets mo naman, kalalaban lang niya yung pinakamalakas na nilalang sa planeta, tapos bigla na lang humihingi ng proteksyon. Kahit sino tatawa talaga. Pero may biglang inamin si Misoch, hindi siya ang iniintindi niya, kundi ang anak niyang si Ryudi na kasalukuyang napapalibutan ng mga sundalo kasama si Hyrie. Kahit sobrang lakas niya, ang simpleng ama ay humihiling lang ng proteksyon para sa anak niya kapalit ng pananatili sa ilalim ng brigade. Alam niyang kulang ang salita, kaya lumuhad na lang siya. Oo, lumuhad si Minsok. Yun ang tunay na pagmamahal.
Wala na siyang pakialam sa pride niya, basta masiguro lang ang kaligtasan ng anak niya. At dahil doon, pumayag si Min-sok na gawin ang kahit anong utos ng Colonel, basta masiguro lang ang kasunduan nila. Kinagabihan, lumipat ang eksena sa civilian shelter ng brigade. Dito tumutuloy ang mga ordinaryong survivors, pero may nagbago sa ugali nila. Nang marinig ang salitang, halimaw, na konektado kina Rhyme at Sok, binalot sila ng matinding takot. Nagsimula silang magduda sa intensyon ng bida natin, at binanggit pa nila ang kakaibang lakas at kulay ng mata nito. Dahil dito, iniisip na ng lahat na isa siyang zombie. Speaking of, kahit na ang daming nagawa ni Min-sok para sa Colonel nung gabi na yun, nakaposas pa rin siya at nakakulong, pansamantala. Naalala niya ang mga sinabi ng Blue Hawk na nangakong tutuparin ang kasunduan, at papayagan ng lahat na manatili sa brigada. Pero ang pinaka-pinag-aalala niya ay si Minsk mismo, lalo na't napakadelikado ng taong tulad niya kapag nag-iisa lang. Doon na nga, si Minsk pa mismo ang nagmungkahi na ihiwalay at ikulong siya ng matagal hanggat kailangan para mapatunayan at maipakita sa brigada at mga tao nito na hindi siya banta. Kahit mag-isa siya ngayon, mahal na mahal siya ng anak niyang si Dami kaya palihim siyang pinuntahan. Tuwang-tuwa siyang cheerleader mula sa kabila, at iyon ang pinakamasayang pakiramdam para sa isang ama, na makitang buhay at maayos ang anak niya. Masayang ibinahagi ni Dami na pagkaraang alisin ang emergency warning, inalagaan talaga sila ng mga sundalo. Sa sobrang pag-aalaga, pinayagan pa siyang bisitahin ng ama niya. At saka, hindi niya talaga gusto yung masikip na lugar sa shelter. Kahit dumanas ng matinding sakit para sa anak, humihingi ng tawad si Minsk dahil hindi niya natupad ang pangako niya. Nagulat si Dami, pero si Minsk ay nakokonsensya dahil pakiramdam niya ay muling nabigo niya ang anak niya. Sa puntong ito, iniisip na niyang nadismaya talaga si Dami sa kanya. Pero laking gulat niya nang biglang kumatok si Dami sa bintana at pinaalala ang napakalaking naitulong niya. Kung hindi dahil kay Zombie Papa, wala sanang nakinabang sa proteksyon ng brigada. Imbes na mag-guilty, binigyan siya ni Dami ng masayang ngiti at hinayaang namnamin ang pakiramdam na nagawa niya ang lahat, kahit pa may mga taong hindi sang-ayon sa kanya. Sa totoo lang, nakakaawa talaga si Kuya. Lahat na lang ginawa niya, pero hinuhusgahan pa rin siya ng mga tao. Pero kay Dami, pinaalala niya ulit sa ama niya na lubos siyang nagtitiwala rito. Natapos ang matamis na sandali ng mapagtanto ni Dami na kailangan na niyang bumalik para sa roll call. Nagpaalam siya sa ama at dali-daling tumakbo paalis, habang si Min-sok ay kontento na nakita ang anak kahit pa nakakulong siya. Pero ito ang katotohanan, bawat hakbang ni Dami ay puno ng emosyong nagpapabigat sa dibdib niya. Sa isang punto, hindi na niya napigilan at napaluha siya. Ipinapakita lang nito na ginawa niya ang lahat para magmukhang masaya sa harap ng ama. Si Min-sok, ganoon din. Kahit nagkayakap sila kanina, parehong mabigat ang pakiramdam nila sa pagkakahiwalay. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay nang may dumalaw sa selda ni Min-sok. Ang sergeant pala ito, at pinuntahan siya para sa isang meeting kasama ang colonel. Sa susunod na eksena, itinuro ng Blue Hawk ang isang partikular na lokasyon sa mapa. Isa itong istasyon kung saan pinaghihinalaang may ilang mga survivor pa. Nagpadala ng signal ang mga ito ilang minuto na ang nakaraan, na nagpapatunay sa hinala nila. Pero bukod sa signal na iyon, may isa ring kakaibang frequency na natanggap nila, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy kung saan nanggagaling. Kailangan daw ng bilis sa operasyon na ito, kaya kailangang sapat ang kanilang bilang para maayos na maipatupad ang taktika. Ito ang dahilan kung bakit nagtipo ng elite squad ang colonel, at dalawa lang ang miyembro nito. Una, ang colonel mismo. At pangalawa, si Min-sok. May kutob akong matindi ang laban na magaganap. Parang pipal-agasan nila ang mga zombie gamit lang ang dalawa sa kanila. Anyway, gusto ng colonel na gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang paninindigan ni Mock at ang pagmamahal niya sa anak, para makita kung kaya nga ba niyang gawin ang lahat para sa anak niya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, parang superhero si Kuya, binasag bigla ang mga tanikala. Parang sinasabi lang niya na kaya naman talaga niyang makatakas, pero hindi niya ginawa para sa anak niya. Tinanong ni Miss Such kung kailan sila aalis, at ngumiti lang ang colonel.
Sabay sabi ni Blue Hawk na aalis na sila agad. At grabe, yung aura na pinapalabas ng dalawang to sa final shot, halatang luto na ang mga zombie. Dito na nagsisimula ang Gupo Station Rescue Operation. O siya, tapos na ang kwento. Salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod. Sa kalagitnaan ng gabi, sa lugar kung saan gaganapin ang rescue mission, ay makikita ang isang baby na tila may sinasabi, at habang ginagawa niya ito ay pilit naman siyang pinatitigil ng kanyang ina. At dahil sa ingay na ginagawa nito ay nagsimulang minus ang isa sa mga survivor. Ang ingay naman ng batang yan. Siksika na nga dito, tapos ang kulit pa. Sinaway naman ng isang matandang babae ang ginagawa niya. Hay nako, baby pa kasi yan pa niya alam ang tama at mali. Pero sa kabila ng ginawang pagtatanggol na ito, ay agad pa ring humingi ng pasensya ang ina para sa kanyang anak. Pero matapos niyang gawin ito, ay tila may nakita ang bata sa itaas at sinimulang ituro ito. Nang mapansin naman ang ginagawa ng kanyang anak, ay nagtaka ang ina, kaya nang tingnan niya ang lugar na itinuturo nito, ay isang nakakakilabot na nilalang ang kanyang nakita. Samantala, sa labas ng lugar na iyon, ay makikita ang mga napakaraming zombie na nakakalat sa lugar. Pero habang naglalakad sila, ay isang liwanag ang kanilang nakita, at pagkatapos ay agad na bumangga sa kanila ang isang mabilis na sasakyan. Ito ay walang iba kundi ang grupo ng Colonel at ni Minsok. Kita mo yan, Minsok? Mas astig ang truck ko kaysa sa road roller mo. Malakas nga ang road roller pero mas magaling sa mobility ang truck ko. Bilang tugon, ay isang malamig na, oo, lamang ang naging sagot nito. Seryoso ka masyado. Tama, bilis ang susi sa operasyon na to. May dalawang variable na kasali. Una, ang pagguho. Sarado na ang pasukan, at barado rin ang subway tracks. Panglawa, ang hayop na to. May kung anong nilalang na nakulong sa loob kasama ng mga survivor sa nakakulong na espasyong iyon. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng sayangin na kahit isang segundo. Buti na lang, malapad at maayos pa ang ventilasyon sa Gopabal Station. Dadaan tayo sa ventilation shaft, at mabilis na ililigtas ang mga survivors. Yan ang core ng operasyon na to. Sisiguraduhin nating bawat isang tao sa loob ay ligtas na makakalabas. Klaro ba? Pero iba sa kanyang inaasahan ang naging sagot ni Minsok. Hindi. Mabibigo ang mission na to. Gulat namang tinanong ng Colonel, ikaw, anong sinasabi mo? Gopabal Station Rescue Operation. Nangyari na ito sa lahat ng nakaraang pagsubok ko, iba-iba lang ng kaunti, pero palaging parehong resulta. Lagi mong ginagawa ang pinakamagaling na plano, Colonel, pero ang bilang ng naliligtas na survivors ay palaging 0. Samantala, sa lugar ng mga survivors, ay nagsisimula ng magising ang ina ng bata kanina. Sa sandaling iyon, ay napagtanto niya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakabiti na ngayon sa itaas. Kaya habang naguguluhan pa siya sa sitwasyon nilang ito, ay napatanong siya. Anong nangyayari? Kasunod nito, ay napansin niya ang isang mahalagang bagay, nawawala na ang kanyang anak. Kaya, bilang ina, ay agad siyang sumigaw para tawagin ito. Dayan, nasaan ka? Pero habang ginagawa niya ito, ay naputol ang sapot na nakatali sa kanyang paa at nahulog siya. Hindi siya napigilan nito, at muling sumigaw upang tawagin ang kanyang anak. Nag-aalala namang tinanong siya ng isa sa mga survivor, okay ka lang ba, miss? Pero hindi niya ito pinansin, at sa halip ay patuloy na hinanap ang kanyang anak. Habang nagtataka naman ang matanda kung sino ang tinatawag nito na naiwan sa itaas, ay sumigaw siya, hoy! Ibaba niyo na ako dito. Pero sa halip na tulungan siya, ay agad siyang tinanong ng ina. Kuya, di ba kilala mo ang aking anak? Nakita mo ba siya? Lalo namang nenas ang lalaking ito at napamura pa nga. Paano ko malalaman yun? Ako nga, hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Ano pa ang hinihintay niyo? Ibaba niyo na ako ngayon din. Pero habang nagwawala pa siya sa kanyang pagkainis, ay, bigla siyang natigilan nang mapansin niya ang matandang babaeng samaway sa kanya kanina na gumagapang sa ibabaw ng sapot. Kaya, bagamat kinakabahan,
ay agad pa rin niyang tinanong ito. Anong ginagawa mo dyan, matandang pakialamera? Pero sa halip na sumagot, ay ngumiti lamang ito, at nagsimulang maging kulay pula ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ay naglabas ng isang nakakatakot na anyo sa kakinagat ang kanyang ulo. Nang makita naman ito ng iba pang mga survivor, ay natigilan sila at natulala, dahil ang matandang babae na kasamahan nila kanina ay isa na ngayong zombie. At pagkalipas pa ng ilang sandali, ay nahulog na sa sahig ang wala ng buhay na lalaki. Pero pagkatapos nito, ay bigla itong tumayo, at bagamat putol na ang kalahati ng ulo nito, ay nagsimula pa rin itong maglakad patungo sa mga natitirang survivor. Hindi naman kaagad nakakilos ang mga taong ito, pero sa sandaling tumakbo na patungo sa kanila ang lalaking iyon, ay doon lamang napagtanto ng mga ito na isa na rin itong zombie. Matapos namang mahuli ang isa sa kanilang mga kasamahan, ay nagsimula ng magtakbuhan ang mga survivor. At habang ginagawa nila ito, ay napatanong ang isa, paano nagkaroon ng zombie dito? Sumagot naman ang isa sa kanyang mga kasamahan, hindi ko rin alam, kaya tumahimik ka na at tumakbo na lamang. Habang nagpapanik naman ang lahat kung saan sila magtutungo, ay patuloy namang umiiyak ang ina at hinahanap ang kanyang baby. Pero sa sandali ding iyon, ay bigla niyang narinig ang boses ng kanyang anak, kaya agad siyang napahinto at napatingin sa pinagmulan nito. At dito nga, ay nakita niya ang isang hagdan pababa, kaya agad siyang tumakbo patungo doon. Nagulat naman ang isa sa mga survivor at sinubukang pigilan siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit ka pupunta dyan? Barado na ang lugar na iyan. Pero nang susubukan pa nitong sundan ang babaeng iyon, ay pinigilan siya ng kanyang ama at sinabi na huwag na nitong sundan iyon. Kasabay nito, ay nagulat din ang kanyang anak at napasigaw, Dad! Sa likod mo! Agad namang lumingon ang ama, at dito nga ay nakita niya ang napakaraming zombie, at kinakain na ang ilan pa sa kanilang mga kasamahan. Samantala, ang ina ay nagpatuloy pa sa pagbaba sa hagdan, at habang ginagawa niya ito ay sinabi niya, maghintay ka lamang, anak. Papunta na ang mommy mo. At sa sandaling makababa siya sa hagdan, ay agad niyang tinawag ang kanyang anak. Pero sa kanyang pagkagulat, ay isang higanteng zombie na kamukha ng kanyang anak ang kanyang nakita. Dahil dito, ay nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila, pero hindi rin ito nagtagal, dahil nagsimulang umiyak ang higanteng zombie na parang isang sanggol. Naiwan namang nakatulala ang ina at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, sinasabi sa kanyang sarili na isa itong malaking kasinungalingan, at marahil ay nananaginip lamang siya. Pero kasabay nito, ay kinuha na siya ng higanteng zombie at handa ng kainin. Pero bago pa mangyari iyon, ay isang malaking pagsabog ang naganap na nagpa-atres sa higanteng zombie. At dahil sa tindi ng pagsabog, ay nagsimula na ring masunog ang zombie, na nagdulot dito ng matinding sakit. Habang pinapanood naman ng ina ang nangyayari sa inaakala niyang kanyang anak, ay nagsimulang tumulo ang luha nito. Pero bago natin ituloy ang kwento, ay bumalik muna tayo bago ang mga kaganapang ito, at dito nga ay makikitang nag-uusap ang Colonel at si Minsok. Ginawa mo na ang lahat ng posibleng paraan, pero sa kabila nito, ay wala kang nailigtas na kahit isang survivor. Sa madaling salita, ang misyon na ito ay hindi kayang makumplito sa paraan ng isang ordinaryong tao. Pagkasabi nito, ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan, at dito ay makikitang nag-aapoy na ang ating bida, sinusubukang iligtas ang ina. Ang halimaw pala na kalaban nila ngayon ay isang klase ng zombie na tinatawag na skinwalker. Isa itong klase ng spider-type na high-grade creature, at ang paraan ng panghuhuli nito ng mga tao ay sa pamamagitan ng pag-atake dito hanggang sa mawalan sila ng malay, at pagkatapos ay gagayahin ang mga itsura ng kanilang mga biktima. Sa sandaling ito, ay nagsimula ng umatake ang higanteng zombie gamit ang kanyang sapot na nagmumula sa kanyang bibig. Pero sa kabila nito, ay nanatiling kalmado si Minsok, dahil alam niya ang kahinaan nito. Gaya ng isang normal na gagamba, ay madali rin itong tumanggap ng damage kapag na-expose sa sobrang init. Kaya, dahil sa impormasyong ito, ay agad niyang hinayla ang idinura nitong sapot at hinayla ito papunta sa kanya.
At sa sandaling bumagsak ito, ay agad siyang sumugod patungo dito at sinimulang polanan ng suntok. Pero habang ginagawa niya ito, ay nagsimula itong umiyak na parang isang sanggol, at tila tinatawag pa ang babae kanina. Kaya, sa sandaling tatapusin na ito ni Minsok gamit ang kanyang pinakamalakas na suntok, ay isang bato ang tumama sa kanya na nagpatigil sa kanyang pagkilos. Nang tingnan niya ang pinagmulan nito, ay nakita niya ang babae kanina na pinipigilan siya sa kanyang ginagawa. Anak ko iyan. Huwag mong saktan ang aking anak. Sa puntong iyon, ay napatingin si Minsok sa zombie, na tumingin din sa kanya, at pagkatapos ay nagsagawa ng isang pag-atake at tinangkang kagatin siya. Pero sa kabutihang palad, ay nakaiwas si Minsok at napaatras lamang sa lakas ng impact, habang ang ina naman ay natulala hanggang sa tuluyang bumagsak. Dahil dito, ay nagsimulang mag-alinlangan ang ating bida. Pero sa kabila nito, ay hindi tumigil ang halimaw at muling nagsagawa ng pag-atake. At sa sandaling makakagat na nito ang kanyang ulo, ay naalala niya ang kanyang anak, kung saan sinasabi nito. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ay buo ang tiwala ko sa iyo. Kaya itaas mo ang iyong ulo at gawin mo kung ano ang alam mong tama. Tila nabuhayan naman ng loob ang ating bida, at agad niyang itinaas ang kanyang ulo. Pero pagkatapos nito, ay agad din niya itong inihampas sa sahig ng ubod lakas. Pero hindi pa doon natapos, dahil makailang ulit pa niya itong ginawa. Wala namang pakialam ang higanteng halimaw na ito. Pero sa sandaling muli na itong kikilos, ay bigla itong natigilan. Sa sandaling iyon pala, ay tumama sa kanyang baba ang isang uppercut mula sa ating bida, na nagpasabog ng dugo mula sa kanyang ulo. Pagkatapos nito, ay nagsimula muli itong umiyak, tinatawag ang kanyang mama. Pero hindi ito tinigilan ni Minsok, at sa halip ay ginamit ang kanyang tuhod sa kasinabi na nagkakamali ito. At matapos nga itong bumagsak, ay mapapansin na lumiit na ng husto ang mukha nito kumpara kanina, at ngayon ay nagmukha ng isang matandang zombie na nakalaglag na ang panga. Pero sa kabila nito, ay umaakto pa rin ito na parang isang sanggol. Kaya sinabihan siya ni Minsok, masyadong nakakadiri ang paraan ng iyong pag-iyak. Hindi dapat ganyan tunog ang iyong inilalabas, dahil simula ngayon, ang tanging tunog na gusto kong marinig mula sa iyong nakakadiring bibig ay ang pagsigaw mo mula sa sakit. Pagkasabi nga niya, nito, ay nagsimula ng sumigaw ang higanteng halimaw mula sa sakit, dahil sa sandaling iyon ay pinunit ni Minsok ang isa sa kanyang kamay mula sa kanyang katawan. Samantala, sa lugar ng iba pang mga survivor, ay makikitang pilit na sinusubukan ng ilang mga zombie na pumasok sa lugar na kinaroroonan nila. Buong lakas namang isinasarado ng mga survivor ang pintong iyon, at hinihimok pa nga ang kanilang mga kasama. Isarado niyo iyang mabuti, dahil kung makapasok ang mga iyan dito, ay katapusan na natin. Napatanong naman ang isa, talaga bang mga zombie ang mga iyon? Masyado silang tahimik, at masyadong nakakadiri ang kanilang mga itsura. Pinatahimik naman siya ng isa pa. Pwede ba, manahimik ka na lamang at ituon na lang ang iyong lakas sa pagsarado ng pinto? Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay napansin nila ang usok na nagmumula sa labas. Anong nangyayari? Mukhang mayroong nasusunog sa labas, nahihirapan na rin akong makahinga. At dahil naman sa pagkadesperado sa kanilang sitwasyon, ay sinabi ng isa, katapusan na natin. Mamamatay na tayong lahat dito. Muli naman silang pinatahimik ng isa sa mga kasamahan nila, pero bago pa siya matapos sa kanyang mga sasabihin, ay tinawag siya ng kanyang anak. Agad naman nitong tinanong kung ano na naman ang nangyari, at dito ay sinabi nito na mayroon siyang napansing kakaiba. Hindi niyo ba naramdaman? Ang kanilang pagkilos mula sa labas, tila huminto na. Pero kasasabi pa lamang niya nito, ay biglang nawasak ang pinto, na labis na ikinagulat ng mga survivor. Pagkatapos nito, ay agad na binalaan ng isa ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat, pero sa halip na umatras, ay nagulat sila sa kanilang nakita at napatanong lamang kung sino ang lalaking kaharap nila ngayon. Sa puntong iyon, ay makikita ang ating bida na ngayon ay nag-uumapo pa sa kanyang aura forming, at dala na ang babae kanina. Samantala, dito na natapos ang Gapabal Station Rescue Operation,
At ito ay nagresulta ng isang matagumpay na misyon. Pagsikat ng araw, ay dumating na rin ang iba pang mga sundalo upang tulungan ang mga survivor, at ang mga nakaligtas ay may total na 37. Ang isang perpektong selyadong lugar na iyon, na inaakala nila na wala nang ligtas mula sa mga zombies, ay nagawa nilang maligtas ang mga survivor, kasama na ang baby ng ina kanina, at nakabalot lang pala iyon ng sapot kaya hindi nila agad nakita. Kaya ang pangyayaring ito ay itinuring nila na isang malaking himala, at sa sandaling makauwi ang rescue team at ang mga survivor sa kampo, ay itinuring na ng mga tao doon ang kanyang ama hindi na bilang isang banta sa kanilang buhay, at sa halip ay tinawag na Miracle Man. At ang mismong taong iyon ay ngayon ay kamakawe sa kanya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Captain Hyrie at ang kanyang tauhan sa pangyayaring ito. Sinabi pa nga nung sundalo sa kanyang captain, akala ko nung una ay talagang kakaiba lamang ito, pero ngayon, hindi ko akalain na ganito pala ito kalakas. Kaya talagang nakakamangha ang taong iyon. Samantala, kabilang naman sa mga sumisigaw ng papuri sa kanya ang Colonel. Nakapasa ka na sa iyong pagsubok, at hindi lang basta nakapasa, perpekto mo iyong nagawa. Matapos namang marinig ito, ay lumipat ang kanyang atensyon sa papalapit niyang anak, at dito ay ngumiti ito sa kanya para sa kanyang tagumpay. Kasunod nito, ay inabot niya ito upang yakapin. Kasunod nito, ay lumipat ang eksena sa isa sa mga barracks. Dito ay sinabi ng isang sundalo na mayroong dalang gamot, na simula noong matapos ang kanilang misyon ay hindi na ito tumigil sa pag-ubo. At napansin din niya na palagi na lamang itong natutulog. Pagkasabi nito, ay nagsimula na siyang lumabas, at bago isarado ang pinto, ay sinabi niya na magpahinga itong mabuti, at dadalan na lamang niya ng gamot pagbalik. Matapos namang maisara ang pinto, ay pumukus ang eksena sa lalaking nakahiga sa kama, at dito ay mapapansin din ang tila bukol sa kanyang leeg, pero sa sandali ding iyon, ay isang kakaibang bagay ang nangyari.